Let's get it on. Okay. Ito na. Ayan na, isa pa. Ayan, so once again, great evening, great afternoon, and great morning, everyone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, may ganon. So sa ating pagpapatuloy, ayan, so sa pagbubukas ng tabing, ngayong gabing ito, ayan, so dapat niya pinapalakpakan. And let's have a music para sumaya naman ang gabing ito. Here we go! Zile, y'all. Mile. Sayaw para... Zile, y'all. Mile. Aba, parang gusto isa pa. Zile, y'all. Mile. Talaga namang di makapagpigil. I like it, I love it, I want some more. Ayaw paawat. I like it, I love it, I want some more. Yan, so sa ating pagpapatuloy, ako pong yung makasama ngayong gabing ito sa ating pong programang hatid sa atin ng aking FB page. It is all about be a blessing, spread the good news. Ako po si Coach Ed Soriano, aka ang Sorin Legaspi. Ayan, anong ang Sorin Legaspi? Ang magandang lalaki na kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Di wow. Ikaw na. So welcome po sa atin pong great programs, ang STGN or ang ating pong Spread the Good News program. So if you want to be a blessing, let us spread the good news only, no? Dapat yan po yung atin pong maging pamantayan sa buhay. Doon lang tayo sa magandang balita, sa mabuting balita. Ayan, so open na po ang atin pong platform, ang atin pong yan. Okay, so sa oras na ito, kayo pong lahat ay welcome na sa ating program na ito. At syempre bago tayo mag-upisa, tayo po'y dumulog, manalangin sa ating Panginoon sapagkat napakalaki ng ating paniniwala na kung walang Panginoon sa ating buhay, hindi natin kayang magtagumpay sa ating abilidad, kakayanan, talento, anumang meron tayo, no, without God. Sabi nga ng John 15:4-5, I am the vine, and you're the branches, and if you are separate from me, you can do nothing. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Father God in heaven, we bless you, we honor you, and we worship you. We thank you for all the gifts that you have given unto us. Hingin sa buhay, kalakasan, kalusugan. Sa lahat po ng meron kami ay pinagpapasalamat namin sa inyo sapagkat naniniwala kami ang lahat ng ito ay nagbumula sa inyo. At naniniwala din kami isang kagalakan ng iyong puso na ikaw ay aming pasalamatan. I-appreciate ang iyong kagandahang loob. Ang lahat ng blessing mo sa aming buhay. Ano man ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa pagbubukas ng tabing ng programang ito, dalangin namin na manguna po kayo. Pangunahan niyo pong abang alipin at ayahan mo po, O Diyos, na patuloy na ang programang ito ay magbigay luwalhati sa iyo. Ayahan mo, Panginoon, ang ebanghelyo ay patuloy na maipalaganap sangayon sa narapat na inyo pong ninanais. And once again, as we come before your presence, and again, as we pray, we do allow the God, the Holy Spirit, to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. Iyo pong programang ito, Panginoon, kasangkapan mo lamang pong ang iyong abang alipin. Kaya naman, Lord, amin pong inaangkin ang iyong pong patuloy na pagsama at inaangkin namin ng tagumpay sapagkat naniniwala kami kapag kasama ka namin, Yahweh El Shaddai, sa aming buhay, kami lagi ay magtatagumpay. At ito pong aming samadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo na naghahari noon, ngayon at magpakailan-kailan pa. And everybody say malakas at malaking Amen and Amen. So once again, let us praise and thank God. Yung pong pinakamalakas na palakpak na may kasamang sigaw. Pakibigay nyo na. Pagbilang ko ng 3, sabay-sabay kayo. 1, 2, 3, and here we go! O, tingnan mo, may sumisigi talaga eh. may nanggugulo. So, sabay-sabay, yung palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. 1, 2, 3, and bigay mo na! Isa pa! At siyempre, sa ating pagpapatuloy, atin pong awitin. Ayan, ang team song ng ating... Okay. Yan. Thank you, Jesus. Okay. Thank you, Lord. So, kala ko nagkaroon tayo ng problema sa atin pong B8. Yan. Salamat. So, bago tayo mag-shoutout, awitin natin ang team song ng ating pong program, Be a Blessing, Spread the Good News. Yeah.
Blessed is he who comes in the name of the Lord, who bring good news. Thank you, Lord. Sing the song. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Thank you, Jesus. Yes, blessed is he who comes in the name of the Lord. Sing it again. Yes, blessed is he who comes. Yeah, yeah, yeah. In the name of the Lord, who bring good news. Sabi nga sa awiting ito, be a blessing, whoa, be a blessing, yeah, be a blessing. Spread the good news. Ito pong lagi nating alalahanin na mas mainam ng ibahagi natin ay ang magandang balita. Sapagkat sa magandang balita, maraming naliligtas, maraming napagpapala, maraming gagaling, at maraming buhay ang magbabago. Yes, blessed is he who comes in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes in the name of the Lord, who bring good news. Be a blessing, yeah. Be a blessing, whoa. Let's be a blessing. Spread the good news. Yeah, 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 yeah. Be a blessing, whoa. Be a blessing, yeah. Let's be a blessing. Spread the good news. Be a blessing. Be a blessing. Whoa. Be a blessing. Yeah. Be a blessing. Spread the good news. Spread the good news. Let's spread the good news. Yeah, yeah. Let's spread the good news. Amen and amen and amen. Sabi nga ng isang great coach, dapat yung pinapalakpakan yan. At mas maganda yan kung pinakamalakas, talagang malakas sa palakpak, at yung may kasamang pinakamalakas na malakas, talagang malakas sa palakpak. Ibigay mo na, here we go. Aba, yan na naman, may umihirit. I like it, I love it, I want some more. You want some more? I like it, I love it, I want some more. Later, ba? May gusto pang mag-kiss. Ayaw paawat. Okay, let's have some music. Here we go. Zile 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 yo aler kyal mile 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 Isa pa. zile 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 yo aler kyal mile 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 mile. Tama na. At sa ating magpatuloy, kayo pa rin po yung nanonood at nakikinig sa atin pong program na hatid sa atin ng aking pong FB page, and it is all about be a blessing, spread the good news. Kaya you are very much welcome sa atin pong program na ito, mga ka-blessing, sa atin pong STGN program. At siyempre ako pa rin pong inyong mga kasama, wala naman pong iba, kaya magtiyagaan nyo na.
Ako po si Coach Ed Soriano, aka Sorry Legaspi, may ganon. Ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Aba, may nagagalit. Ang magandang lalaki ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Ayaw pumayag ng mga yun eh. Yung mga kakampi ko, palakpak sa may kasamang sigaw, bigyan nyo na. Ayan, ang kakampi ko pa. I like it, I love it, I want some more. At sa ating pagkapatuloy, atin pong tunghayan ang salita ng Diyos according to St. Mark, Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark. At syempre, shoutout muna po tayo. Ayan, shoutout kay Brother Leo Salveta, kay Brother Dada, Sister Tuloy. Anong sister? Ayan. He's watching from Laguna. Ayan, Brother Leo Salveta, a big God bless you and God bless you more and more. In Jesus' mighty name. Andyan din si Alessandra, yon ayan, Sister Alessandra Reyes, ayan, Palomata, ayan, isa sa ating youth dyan po, sa lugar ng Kaibiga, Caloocan City, dapat yung pinapalakpakan yan. Andyan na rin po si Sister Antoinette Tos, na kapangalan yung artista, ayan o. Pangalan pa lang, Antoinette ano Antoinette Tos, artista na talaga. Andyan din po, ang isa sa ating magandang kapatid, Sister Lilia Klima ko, dapat yung pinapalakpakan yan. Ito sa iyo. At siyempre, nasin ko rin kanina po si Sir Jerry, no, na kung saan ay talaga naman po ginagamit ng Panginoon niya sa kapanahunan. Ano? Mabuhay po kayo, Sir Jerry, ating lahat ng larito. Dapat yung pinapalakpakan yan. Grabe, there are thousands of people na narito. Wow, Eddie, wow, ikaw na. Andiyan na rin po yung ating super friends, si Sister Nora Manzano from Taguig City. Dapat niyang pinapalakpakan yan. So dyan lamang po kayo, dito naman po ako. Ayan, nandyan na rin po, ang dami nila, Sister Luz Biminda. Ayan, Sister Luz, mabuhay ka, mabuhay ang Panginoon sa inyo. Sister Dangtan Rabino, biruin niyo po, grabe, worldwide talaga yung program natin. Yan po, from Masbate, iba po sa, ayan, no? Ayan, dapat yan, pinapalakpakan yan. Sister Shell Urbano, nandyan na rin po, from Lubang, Occidental Mindoro, na ngayon po yung nagkakamali na nasa San Juan City, dapat yan, pinapalakpakan din po yan. At siyempre, yung sarili mo rin, Brother Ed, palakpakan mo rin. So, ganun. Okay, so thank you for watching, guys, everyone. Diyan lamang po kayo, dito naman po ako. At ngayong gabing ito, maganda po yung ating talakayan, sapagkat ang ating talakayan ay pinamagatang God's Great Purpose for Marriage. Yan. So, God's Great Purpose for Marriage. So, to speak, aalamin natin ngayon. Ayan, siyempre, huwag natin kalimutan. Nandiyan na rin po yung aking sipadi, ang ating kumpare, na magandang lalaki din ng kaunti, si Brother Frank Toledo. Ayan, he's also watching from Pasay City, na isa rin vlogger. Dapat niyang pinapalakpakan yan. Okay, tama, may sumisingit talaga. Ito, yan. I like it. I like it, I love it, I want some more. I like it. I like it, I love it, I want some more. O sige, tama na yan. Mamaya ka na dyan. Yan, so sa inyo pong lahat, no? Sa ating pagpapatuloy, andito tayo sa usapang marriage encounter. So sa lahat ng may asawa, yan, at sa mga mag-aasawa pa lang, itong mensaheng ito ay para sa ating lahat. Dito po sa Mark chapter 10, verse 7 to 9, and it says, bago sa wikang sariling ating ganito po ang pagkasabi, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. So they are no longer two. Yan po yung sinasabi sa letter C, no? Sa letter B ang sabi doon, and the two will become one flesh. At sa letter C, sabi diyan, including that, no, sa talatang verse 8 din, so they are no longer two but one flesh. In verse 9, as I add, sabi rito, therefore, what God has joined together, let no man separate. So please do some comments, ha, kung saan po kayo naroon, kung kayo po ba napagpala, no, sa atin pong program ngayong gabing ito, sa message ninyo napakinggan, ano po ba yung inyo natutunan? Please do some comments para meron naman tayong interaction. Sabi sa magandang balita Biblia, sa wikang sariling atin, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa. At ang dalawa'y magiging isa.
Are you listening? Ang sabi dito, at ang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay wag paghiwalayin ng tao. O nga naman, dapat yung pinapalakpakan niya. Minsan pa yung pinakamalakas, talagang malakas sa palakpak, at yung pong pinakamalakas, talagang malakas na malakas sa sigaw. Ibigay mo na. At shoutout din po kay Sister Rosana Cabrera. Ayan. So he's also watching from Mandaluyong City. Dapat yung pinapalakpakan niya. So punta tayo sa message at nawa po ang Diyos po magdagdag ng pagpapala sa atin pong matutunghayan na Word of God ngayong gabing ito. Now, sa ating pagpapatuloy, first thing na natin, what is marriage biblically? Or biblically speaking, what is marriage? Ano bang sinasabi dyan ng Bible? Ang sabi dito, no? As first described in Genesis and later affirmed by Jesus, marriage is a God-ordained covenant. It is a God-ordained covenant relationship between a man and a woman. This lifelong sexually exclusive relationship brings children into the world. And thus, this sustains the stewardship of the earth. Kaya, to simplify that, no, tingnan nyo lamang po, yun doon po sa tinatawag nating brothers and sisters, sa aklat ng paglikha, no, sa mga tao, makikita na natin doon ang kahulugan niyan. Kaya nga, di ba, sabi dito sa Tagalog, gaya ng unang inilarawan sa Genesis, in the book of the beginnings. Yan po ibig sabihin ng Genesis is simply means the book of beginnings. Aklat ng panimula. At dyan po, no, unang inilarawan sa Genesis at kalaunan ay pinagtibay ni Jesus. Ang sabi dyan, ang pag-aasawa ay isang itinalaga ng Diyos. No? Isang tipan na itinalaga ng Diyos, mga kapatid ko minamahal, between man and woman, sa pagitan ng lalaki at isang babae. Ang panghabang buhay, eksklusibong sexual na relasyon na ito ay nagdadala ng mga bata sa mundo. Tama, di ba? Yun naman po yun eh. At sa gayon ay nagpapanatili sa pangangasiwa sa mundo. So yun po yung sinabi sa latter part, di ba? Okay. No? Ang sabi dito, this lifelong sexually exclusive relationship brings children into the world. So dito natin makikita na yung pong mga kapatid ko minamahal, no? Pangunahing Bible character sa Biblia, si Eve and Adam, dito na pinipicture sa Genesis, sila po yung pinagkatiwalaan ng Diyos. God have given them the dominions. Sila yung binigyan ng karapatan, mamahala, no? Sa mga hayop, sa halamanan. At sila din po yung pinagkatiwalaan ng Diyos para magpakarami. Para dumami ang bilang ng tao sa mundo. At yun po ay sa pamagitan ng pagkakaroon ng sufling. So, sa ating pagkapatuloy, marriage is legally and socially sanctioned union. No? Usually between man and a woman. That is regulated by laws, rules, customs, beliefs, and attitudes that describes the rights and duties of the partners and accords status to the spring. No? Yan po yung sinasabi dyan. That is what is marriage all about. It is a legally and socially sanctioned union between man and woman. At yan po yung nasasaad sa batas. Kung titignan natin. Diba? Including that, sabi rito, no? Okay. Ang kasal ay sabi rito, no, ang kasal o pag-aasawa ay isang legal at social na kung saan pinagtitibay na pagkasama. No? Kadalasan sa pamagitan ng isang lalaki at yan medyo okay. Lalaki at babae. At ang sabi dito, no, na kinokontrol ng mga batas ay lituntunin, kaugalian, paniniwala. Yan. At pag-uugali na nasasaad
no, na nagsasaad ng mga karapatan. Sabi dito, at tungkulin ng magkapareha at naayon sa katayuan ng kanilang mga supling. So yun po yung sinasabi. In addition to that, no, that is marriage. Ayan sinasabi diyan. At lagi nating tatandaan, no, ilang beses nang binanggit dito yung salitang lalaki at babae. So tandaan po natin specifically kasi talagang pag-aasawa, 'di ba? Para lang 'yan sa lalaki at babae. Kasi sila po, 'di ba, yung tinatawag nating suitable partners. Yan. So shoutout din po kay Sister Beth Marquez, yan. She's also watching from Bulacan, dapat niyang pinapalakpakan yan. Yan, kay Nanay Emmy from Visayas, Emmy Rodriguez, dapat niyang pinapalakpakan. I like it. I like Salamat it. po I love it. I want sa some inyo pong more. pagtunghay. Sa ating pagkapatuloy, sabi ni Minion McLaughlin, a successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. So alam nyo na. Ang isang matagumpay na pag-aasawa ay nangangailangan ng pag-ibig ng maraming beses. No? Yan po ay nangangailangan ng laging pagmamahal, pag-ibig, many times. No? Always. Siyempre, sa kasama nating parehong tao. Ang isang matagumpay na pag-aasawa ay nangangailangan ng pag-ibig ng maraming beses, no? 'Di ba? Siyempre. At yung pag-ibig na yan dapat laging nakatunghayan, nakatutok. Siyempre, same person din. No? Yan. A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. So, huwag natin kalilimutan, dapat yung kung gusto natin maging matagumpay yung ating pag-ibig, dapat lagi tayong napupolo sa atin. Kung hindi sa iba, ha? Bawal po yun. I like Ayan. it. I love it. Bawal mapol sa iba. Dapat kung may asawa ka na, lagi kang lang napupol sa asawa mo. Kasi yun yung magiging dahilan para mapagtibay ang inyong pag-asama. Kaya nga, di ba, madalas sinasabi ng mga matatanda, no? Sinasabi ng kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi gawang biro. Hindi ito laro-laro lamang. Hindi ito bahay-bahayan. At higit sa lahat, yung lagi nilang sinasabi na sayings, hindi tulad ng kanin na isusubo. Hindi tulad ng kanin na kung saan, no, iluluwa mo. Diba? Kanin na isusubo mo, kapag napasok ka, iluluwa mo. Ang pag-aasawa, hindi laban bawi. Hindi po pwedeng mahal kita ngayon, tas bukas ayoko na. Kaya make it sure, no, kapag tayo nagpakasal, talagang devoted tayo. Pag tayo sabi ko sana magpasakal eh. 'Di ba? Kaya pag nagpakasal ka, make it sure. Talagang ito yung gusto mong makasama, at mas maganda talaga yung kung mag-aasawa tayo, yung bunga ng panalangin. Kasi hindi mo pag-iisihan. And mind you, sa pag-aasawa, tandaan natin, hindi laging bed of roses. Hindi laging sarap. Hindi laging saya. Dumarating din yung problema. Pero lahat ng yan, kayang-kaya natin eh. Basta sabi nga, love lang. So shoutout din po sa aking kumpare si Bishop Anthony Cartagena Ibasan. Dapat niya pinapalakpakan yan. Shoutout din kay Sister Mary Ann from Robotas. Dapat niya pinapalakpakan yan. Punta po tayo sa tinatawag nating God's great purpose for marriage. Ano po yung dakilang layunin ng Diyos para sa pag-aasawa? Naalala ko na naman, while I'm sharing with you this message, it crossed my mind si Jumong, di ba? Di ba? Yung grupo ni Jumong, yung Damul, di ba? May dakilang layunin din sila. Di ba? Ako nga rin po nagbibiro eh. Magtatayo din ako ng grupo. Yung grupo ng mga damulag. Di wow. So ano yung dakilang layunin? Balik tayo sa message. Ano po ang dakilang layunin ng Diyos para sa pag-aasawa? Now, God designed marriage for this primary purpose. For this primary purposes. Dinisenyo ng Diyos ang pag-aasawa para sa mga pangunahing layuning ito. Una, tatlong bagay para matandaan natin yung CPR. Di ba? Letter C stands for companionship.
God's great purpose for marriage is all about companionship. So to speak, pag sinabi natin companionship, yan po yung layunin ng Diyos. No? Companionship, mga kapatid ko naman. It simply means yung tinatawag nating sharing one's life with another person. So to speak, in other words, pagsasama. Kaya ngayon lalaki, iiwan na yung nanay at tatay niya, sasama siya sa babae. Same thing sa babae, bagamat hindi binanggit sa Bible, ganun din ang gagawin niya. 'Di ba? Ang purpose nun para magsama sila. Kaya nga ang pag-aasawa ay pagsasama ng alin? Ng lalaki at babae. Excuse me for my words ha. Lalaki at babae lang po. Wala pong, 'di ba? Without being judgmental, wala pong alanganin. Wala pong malambot. At wala rin pong babae na parang lalaki ang dating. So wala pong ganun. Pag lalaki talaga, lalaki. Pag babae talaga, babae. At yun yung bagay talaga. At yun yung para sa companionship na tinatawag. Companionship simply means pagsasama or sharing one's life with another person. Siyempre, di ba, yung mapapangasawa mo, hindi mo na makaano-anin eh. Kaya ang tawag dyan, another person. Pero pag nakasal na kayo, hindi na kayo dalawa. Iisa na kayo. Kaya, including that simply means living and working together towards common goals. So bakit ba tayo nag-aasawa? Ito yung magandang katanungan. Yan. So shoutout din po sa atin pong choir mates. Yan, si Sister Cecil Bristol. Ayan, Happy Teachers Day. Belated Happy Teachers Day. Dapat niya pinapalakpakan yan. Shoutout din kay Sister Bing, kay Sister Grace, at sa iyong ate, no? Na teacher din. So, mabuhay ang mga atin pong mga dakilang guro. Yan. Tama-tama din sa ito, Sister Cecil. Usapang may asawa. So, di ba? Kung bakit ang lalaki at babae ay nag-aasawa, sapagkat gusto nila magtayo ng pamilya. At dapat, di ba? Kung kayo ay magpapamilya, dapat yung inyong isip ay parehas. Ang inyong layunin ay iisa. Para nang sa gayon, magtagumpay. And including that, yung companionship simply means sharing the joys of victory and the grief of failure. Kaya nga sabi, 'di ba, pag tayo kinakasal, ano sinasabi? 'Di ba? For better or for worse. Yan. 'Di ba? Magkasama kayo, hindi lang sa ligaya, hindi lang sa saya, kahit dun sa hirap, kahit dun sa pigati, kahit dun sa atin pong failure, pagkabagsak. Kaya napakaganda ng sinasabi dito ng, no, yung tinatawag nating the principle of spiritual companionship. So, kung titignan natin, anong sinasabi sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12? No? Two are better than one. So, kung ilalagay natin to sa konseptong mag-asawa, di ba? Katulad sa atin, may time yung lalaki, si husband pinanghinaan. Sino mag-cheer up sa kanya? Di yung asawang babae. At ganun din naman, halimbawa, medyo prostrate. Di ba? Si babae, sa kanyang office, ang daming work, ang daming ginagawa. So ito naman pong si lalaki ang mag-uplift sa kanya. Ang mag-cheer up sa kanya. So yun po yung kagandahan eh. No? Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fail, no? The one will lift up. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Is companion. Diba? But woe, sabi dito, no? But woe to the one who falls and does not have another to lift him up. Kaya ayun ang mahirap eh. Ang kabutihan, pag may asawa ka, may magtatayo sa'yo. May magtataguyod sa'yo. Eh kung nag-iisa ka lang, halimbawa, wala kang kasama. Diba? Pag nabigo ka, nagka-problema ka, walang tutulong sa'yo. Kaya napakaganda rin po yung tayo po may kasama. At tinasabi nga dito sa verse 12, with the same chapter, anong sabi sa verse 12? Tagalog na lang. Tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla. Mahirap itong malagot. Tama. Diba? Kapag yung lubid may 3 pilipit na hibla, hindi siya agad mapapatid. Hindi siya agad malalagot. So ganyan din po.
no? Diyan po, mga kapatid minamahal, di ba? Pinalulutang yung salitang companionship. Diyan po, pinalilitaw yung importance of companionship. So yun po yun, no? That is number 1. At ang sabi nga rito, lampasan natin ng kaunti yun. God designed marriage so that man and woman could have a close relationship. So dinisenyo ng Diyos ang pag-aasawa between lalaki and babae para magkaroon sila ng, di ba? Malapit ang ugnayan, yung close relationship sa isa't isa. At ang sabi dito, in addition to that, and I quote, and I read, this relationship is based on, dapat yung pag-ibig, yung relasyon, ugnayan, dapat laging nakabase una sa love, pangalaw sa trust, and thirdly, in communication. Diba? And provides a picture of our relationship with the Lord. So dapat ganoon din sa atin. Dapat sa isang mag-asawa, hindi lang silang dalawa. Diba? Ito yung magandang love triangle. Diba? In spiritual speaking, meron tayong positive, no? Positive picture of love triangle. Diba? At yung love triangle na dyan, diba? Yung nasa gitna dyan, ay walang iba kundi si Jesus. No? Ang magandang love triangle, hindi po yung may third parties. At kung meron man third parties, dapat yun po ay si Jesus. Bukod sa ating dalawa, sa inyong mag-asawa, halimbawa, ando si Jesus. Kaya nga sabi dito, no, marriage is where husband and wife can come together to share their lives and experience a healthy marriage. At ang sabi dito, no, a healthy marriage should be a refuge from the world where couples can find comfort and support. Yan. Katulad sa mag-asawa. Kung parehas kayo may trabaho, di ba? Madalas pagod kayo. Dapat iko-comfort yung isa't isa. Kahit pagod kayo, lalo na kung halimbawa yung isa naman, hindi laging lumalabas. Di ba? Kung isa medyo, halimbawa, nakaka-relax, so siya po yung magko-comfort. Kung halimbawa, di ba? Ang babae, medyo relax ngayon. Siya yung magko-comfort sa lalaki. At kung si lalaki naman, medyo relax ngayon. Di ba? Nasa bahay lang siya. And then yung asawa niya naman galing sa trabaho, busy, 'di ba? At maraming problema, maraming kinakaharap. So yun po yung magko-comfort. Kaya yun po yung napakahalaga, no? Sa pag-aasawa. And that is the great purpose of marriage. God's great purpose for marriage. Una, companionship. And let's go to the next number 2, yung tinatawag nating ayan. CPR to eh. Pangalawa yung procreation. Letter P sa CPR stands for procreation. It simply means a man and woman create child together. So, tandaan natin kasi excuse me po for my words. May tuturin lang talaga natin na 'di ba? Ang isang pamilya ay pamilya kapag syempre may supling. At yan ang purpose eh. 'Di ba? Yan ang purpose kung bakit pinagsama ng lalaki, 'di ba? Kung bakit pinagsama ang lalaki at babae ng Diyos para magkaroon sila ng supling, para lumikha ng bata nang magkasama. Hindi ka lilikha ng bata sa ibang asawa. Sa may asawa ng mga asawa, sa may asawa ng may asawa, sa hindi mo asawa, mali po 'yon. You will create child, no, together. Lilikha kayo ng anak, no, through prayer, 'di ba? At yan naman po, 'di ba, yung ginagawa ng mag-asawa, yan naman po, 'di ba? Yan naman po banal. Kasi may basbas yan eh. So kung magawa kayo ng halimbawa, mga bagay-bagay na hindi nararapat outside marriage, yun po yung mali. Di ba? Kaya napakahalaga niyan, no? Na dapat malaman natin yung God's great purpose for marriage is procreation. Di ba? Kaya nga 'di ba, ang sabi ng awitin, 'di ba? May isang bagay na hindi magagawa nag-iisa. Kung kayo po yung nakikinig sa pangaral ng ating pong punong lingkod, di ba? Ng mga later part ng kanyang pangaral, many years ago. Katulad ng mag-asawa, di ba? Di ba? Hindi natin kayang mag-anak sa sarili nating gawa. Bukod sa ating tawag dito, di ba? Di ba? Yung mag-asawa, di ba? Kahit anong gawin nila, pero kung hindi sila bibigyan ng Diyos, higit sa lahat ng anak. Di ba, baliwala rin eh. Kasi ang nagbibigay talaga ng supling ay Diyos eh.
At lalo na, at siyempre, higit sa lahat, it is, di ba, more impossible, lalo na, paano ka magkakaanak kung ikaw lang mag-isa? Di ba? May isang bagay na hindi magagawang nag-iisa. Kaya, hindi po pwede na yung lalaki ay magkaanak kung walang babae. Yan, so medyo nawawala yung connection natin. Same thing, yung babae rin hindi pwedeng magkaanak kung walang lalaki. Kaya yung procreation nagaganap between man and woman. Diba? Tayo yung tinatawag na procreator. Higit sa lahat, ang unang Diyos, pangalawa tayo. Diba? Kaya ang sabi ng Biblia, magpakarami kayo. Genesis chapter 9 verse 7, anong sabi diyan? Sabi sa NIV, sa New International Version, as for you to be fruitful, no? And increase in number, multiply on earth and increase upon it. Sabi sa ASND, ang salita ng Diyos, sa Tagalog Contemporary Bible, ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. So doon papasok yung procreation. Sa pamagitan ng pagkakaroon ng supling. The second purpose of marriage is procreation. God designed marriage so couples could have children and raise them in loving homes. Children are blessing from God, and it's important that they be raised, no? That they be raised in a home where they can learn about God's love. Kaya ito yung maganda eh. Dapat sa tahanan pa lang, di ba, natututunan na yung pag-ibig ng Diyos. At ang purpose sa atin, di ba, sa mag-asawa, ay para magkaroon ng anak at sila'y palakihin. No? Doon sa tahanang may pagmamahalan. At sa tahanang din yun may pagmamahalan, dapat matutunan din nila yung pagmamahal sa Diyos. No? Where they can learn about God's love. Kasi yung pag-aasawa ng lalaki at babae, it is all about love. At sino ba yung author ng love, di ba? Ang Diyos. Yan, sabi ni Sister Nora Manzano, amen. At yan, dapat yan pinapalakpakan yan. At ganun din, Sister Ellen, Saranghilo, ayan. So, dapat yan pinapalakpakan yan. Sabi niya, God bless po. Ayan, super thanks po. Oh. Kala ko tuloy, Koreana eh. Ayan, Saranghelo, ayan. So, shoutout po, Sir Ellen, yan. So, mabuhay po kayo at mabuhay ang Panginoon sa atin. So, yun po yung ikalawa, no? Ayan, so medyo mahaba-haba ito eh. Kaya laktawan na natin. So, that is number 2. And thirdly, idagdag natin, no? God's great purpose for marriage is number 1. Tatlo po yan, tandaan natin yung salitang CPR. Letter C stands for companionship. God's great purpose for marriage is 1, companionship. Pangalawa, procreation. So, ang layunin ng Diyos, diba, sa pag-aasawa, yung una, pagkasama. Pangalawa, yung paglikha. Pagkakaroon ng supling. And thirdly, yung tinatawag nating redemption. So, anong ibig sabihin yan? Yung word na redemption simply means to deliver, to purchase. In other words, it simply means, no? Okay, kumbaga, payment na tinatawag. Yan. Shoutout din sa aking kinakapatid, sister. Si Brother Aris Terrible, dapat yung pinapalakpakan yan. At ganun din kay Brother Santos M. Morido from Pangasinan, if I stand correctly, dapat yan pinapalakpakan yan. Aba, may umihirit pa. I like it, I love it, I want some more. Okay. Tayo po yung magpapatuloy. Redemption simply means to deliver, to purchase, or to ransom such as to free a person from bondage by payment. So, ganun din sa atin, napakahalaga po ng kinalaman ng marriage sa atin pong tinatawag na redemption. Now, anong sabi dito? The third purpose of marriage is redemption. God designed marriage so that man and woman could come together and be saved from their sins. Tandaan natin, yung nagsasama na parang mag-asawa without matrimony, without without wedding, without marriage, na tinatawag, yun po'y kasalanan. Kaya nga ang lalaki, excuse me for my words, wala po akong nais patamaan, no? Wala po akong nais i-mention, sino pa man, in generally speaking, kapag ang lalaki at babae nagsasama, at sila po hindi kasal, sila po ay nasa ilalim po ng kasalanan. Sila po ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga, di ba, anong sinasabi ng punong lingkod?
'Di ba? 'Yun pong, 'di ba? 'Yung pong pagsasama, 'yun pong nagsasama na hindi kasal, ang tawag doon ay, 'di ba? Hindi live in 'yun eh. Kundi live outside the kingdom of God. Kaya kung gusto nating makasunod sa kalooban ng Diyos, napakahalaga nun ng tinatawag nating marriage. At ang purpose ng marriage is yung tinatawag nating redemption. Now, ipagpatuloy natin. Anong sabi dito, no? Anong sabi po rito? Ang ikatlong layunin ng kasal ay pagtubos. Idinisenyo ng Diyos, sabi dito, no, ang pag-aasawa upang ang lalaki at babae ay magsama at maligtas sa kanilang mga kasalanan. Kaya hindi pwede, excuse me po my words, kaya hindi pwede yung tikim-tikim. Hindi pwede yung testing-testing. Kala ko ba mahal mo ako? O bigay mo sa akin yung sarili mo. Which is ganyan po nangyayari ngayon. Diba? Nakalimutan ko lang yung term dyan na tinatawag. Diba? Or if I'm stand correctly, diba? Yung pre-sex. Diba? Hindi po ganun ang relasyon. Hindi po yan testing. Hindi po yan parang pong special offer, pwedeng tikim. Pag nagustuhan mo, bumili ka. Pag ayaw mo, hindi. Hindi po ganun ang marriage. Ang pag-aasawa po ay banal. It is sacred. Kaya nga dito, when husband and wife, sabi rito, no, come together in holy matrimony, yung sinasabi ko sa inyo kanina, they commit, sabi rito, no, they commit to God's plan for their lives. This plan includes raising their children, sabi rito, no, in a God-fearing home and helping each other to stay on the path to salvation. Biruin niyo po yan. Di ba napakaganda niyan? Kapag, di ba, nagsasama-sama ang mag-asawa, di ba, sa banal na pag-aasawa, nangangako sila. Kasi pag-aasawa, banal yan, kaya banal na pag-aasawa. Nangangako sila sa isa't isa. Nangangako sila sa plano ng Diyos, so to speak, para sa kanilang buhay. Kasama sa planong ito ang pagpapalaki ng mga anak sa isang tahanan na may takot sa Diyos. Kaya dapat, di ba? Kaya dapat yung pagkakilala sa Diyos nag-uumpisa sa tahanan. Kaya ako po, di ba, I do remember katulad sa atin, di ba? Lalong-lalo na po kayo. Kung titignan natin kasi, di ba, ang una nating simbahan ay tahanan Di ba? Totoo po yan. Sa tahanan pa lang, tinuturuan na tayo ng ating mga magulang, di ba? Yung mga nauna nag-asawa sa atin, yung mga lola at lola natin, mga ninuno natin, di ba? Am I correct? Am I right, di ba? Doon pa lang, di ba, sa tahanan natin, di ba? Tinuturuan ng magrosaryo, di po ba? Tinuturuan ng magdasal, at pagka alas 6 na, di ba? May tinatawag na sila doon, bukod sa tinatawag nating Angelus. Di po ba? Yan, sabi ni Brother Santos Morido, amen, amen. At shoutout din po pala kay Manay, yan, kay Sister Imelda Carreño Saluna. And she's also watching, kung di ako nagkakamali. Diyan po sa, nasa Bicol siya ngayon, so dapat niya pinapalakpakan yan. And so God bless you po sa inyo. Yan, Manay, Sister Imelda. So yun po, di ba? At sa pag-aasawa, sabi nito, no, kasama sa planong ito, di ba? Nangako, di ba? Nangangako sila sa plano ng Diyos para sa kanilang buhay. At kasama sa planong ito ang pagpapalaki ng mga anak sa isang tahanan na may takot sa Diyos. Kaya yun po yung maganda. Dapat sa tahanan pa lang ini-educate na natin yung mga bata na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Para pagpunta nila sa eskwelahan, sila po yung magandang bata. Pero kung titingnan natin, di ba? Talagang, di ba? Kung tayo nga po, tinuturuan na natin yung bata, pinapalaki na natin sa Word of God, di ba? Pero kung titingnan natin, dahil sa environment, dahil sa paligid natin, ano nangyari, di ba? Minsan nakukurap sila. Minsan naapektuhan sila, which is true, di ba? At alam naman po natin yan. Kaya napakahalaga ng redemption when it comes to tinatawag nating God's great purpose for marriage. Kasi sa pamagitan na yan, di ba? Tinuturuan natin yung ating sarili, di ba, na umayon sa plano ng Diyos, at ganoon din yung mga bata, pinapalaki natin sa aral ng salita ng Diyos para nandun yung kaligtasan. Lalo na nga po ngayon, di ba, grabe po yung temptation, grabe yung hatak ng mundo. Kaya mahalaga na sa tahanan pa lang, na ituturo na natin yung pagkatakot sa Diyos. Sapagkat the fear of the Lord, sabi nga ng Bible, is the beginning of wisdom.
And sa Proverbs chapter 22 verse 6, sa verse 6 sabi doon, train up a child in the way he should go. And when he grows up, he will not depart from it. Ituro sa bata ang daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang pagtanda at paglaki, hindi niya ito malilimutan. So yun po yung napakalaking bagay dyan. And that is number 3 sa atin pong God's great purpose. Nabalikan natin, what is God's great purpose for marriage? Kaya sabi ko nga kanina, usapang marriage encounter ito eh. Una, no, it stands for CPR, 3 lang. Letter C stands for companionship. Pangalawa, letter P, procreation. And thirdly, redemption. So nawa sa simpleng message na ito nating napakinggan sa ating episode for tonight, sa ating STGN, sa ating Spread the Good News, nawa tayo po yung napagpala. In addition to that, I quote, sabi dito, no, a healthy marriage is marriage built on Jesus Christ and His teachings. Tandaan natin, di ba? Christ instituted the marriage. Ang Diyos pong may gawa niya, ang Diyos pong nagtatag niya. Healthy marriage is built on Christ, on Jesus Christ. Kaya kung gusto natin maging healthy ang ating marriage, maging healthy ang ating pag-asama, di ba? Ang isang malusog na pag-asama ay tinayo kay Kristo. Itayo natin ang isang ugnayan. Itayo natin ang isang pagsasama kay Kristo at sa kanyang turo. At yan, sa pamagitan ng mga bagay na yan, sa pamagitan ng dalawang konkretong, no, napakamabisang paraan na yan, tsak yun, magiging malusog ang ating ugnayan sa ating asawa. Magiging malusog ang pag-asama ng lalaki at babae na itinalaga ng Diyos. Kaya nga dito, ulitin ko po, a healthy marriage is built on Jesus Christ and His teachings. In addition to that, therefore, what God has joined together, let no man separate. Amen and amen. Dapat yung pinapalakpakan niya. So again and again, maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig. At nawa kung kayo po napagpala sa atin pong mensahe ngayong gabi ito na ating napakinggan. And it is all about God's great purpose for marriage. No? You can do some comments. No? You can do some, di ba? Brad, salamat po, no, sa sharing o ganito ganyan. So kung kayo po napagpala at pwede rin nyo pong i-share yung video na ito. No? If you want. And super thanks in advance sa inyong gagawin. At syempre, bago po tayo mag-pray, huwag niyo pong kakalimutan, no, na patuloy niyo pong i-follow ako sa aking Facebook page. At sa ating FB page, patuloy niyo rin akong i-follow. Ito pong inyo napapanood na live ngayong gabi ito, ang Be a Blessing, Spread the Good News, ang ating STGN. So, feel free na kayo po yung mag-share dito. So, ito pong FB page na ito ay ginawa natin, no, sa pamagitan po ng ibang lingkod, dilikha natin para po makapag-share ng Word of God, para po makapag-share ng good news. Kung gusto natin maging biyaya at pagpapala, no, open na open po yung atin pong FB page. Gamitin po natin yan to share the good news, praise and worship, ano man pong ginagawa natin patungkol po sa propagating the gospel, sa pagpapalagat ng mabuting balita. Feel free to do so. At salamat din po, no, sapagkat parami na ng parami yung mga nakikijoin sa atin pong grupong yan. So ito po ay open for all. Sapagkat ang Diyos po ay para sa lahat at sumasa lahat. At syempre, shoutout din ngayong gabing ito kay Brother Jerry Candelario. He's also watching right now. Magpalain ka ng Panginoon. And again, ako po ay nagpapasalamat sa inyo ngayong gabing ito. Ako po inyong nakasama sa ating pong program from 8 to 9 in the evening. Ang ating pong program na STGN or Spread the Good News. Yan. So, wag natin kalilimutan, every Sunday from 8 to 9 in the evening, kapag linggo na, STGN na, mga ka-blessing. Kapag linggo na, Be a Blessing, Spread the Good News na. Kaya ngayong gabi ito, mabuhay po tayong lahat at laging mabuhay ang Panginoong Hesus sa ating lahat. And again, God bless you more and more. Ako po ang inyong nakasama. Ngayong gabi ito, ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi. Be a blessing, spread the good news. Yes. Be a blessing. Oh, be a blessing. Yeah. Be a blessing. Spread the good news.
Sabi nga po sa awiting ito, yes, blessed is he who comes in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes in the name of the Lord, who bring good news. Yes, so be a blessing. Whoa, be a blessing. Yeah, let's be a blessing. Spread the good news. Be a blessing. Be a blessing. Whoa, be a blessing. Yeah, be a blessing. Spread the good news. Spread the good news. Spread the good news. Spread the good news. Amen. Ngayong gabi ito, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa iyong mga salita, aming napakinggan, at ito'y patuloy namin maging paggabay, patubay namin sa pang-araw-araw naming buhay. In Jesus' mighty name, all this we ask and pray. Amen and amen and amen. So God bless everyone and thank you for watching, sa inyo pong lahat, sa inyo pong unwavering support sa akin pong programs, sa akin pong Facebook, sa aking Facebook page at ganoon din po sa aking YouTube channel. So meron din po akong YouTube channel, search lang po ang Coach Ed Soriano. Coach Ed Soren Soriano. At mag-upload na po doon yung ating pong poster. Yan. So, super thanks po. Diba, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, sa kakapag-follow sa akin, malaking bagay po yan. At siyempre, ganoon din po, sa gustong mag-send ng stars para sa ating pong venture na ginagawang ito, diba, sa ating pong pagbablog na ito, feel free na ako po inyong suportahan. Diba, kung nais pong mag-send ng stars, ng flower, ng anumang pwede nyong isend. Yan. So, make it sure lang po, meron kayong GCash kasi, di ba, yun po yung paraan para makapag-send kayo ng stars, no? Para kayo po yung makapag-support sa akin. At sa inyong gagawin yan, ang Diyos po magpala sa atin. Ngayong gabi ito, mabuhay po tayong lahat at laging mabuhay ang Panginoong Yesus sa atin. Till next week, sa atin pong program, STGN. God bless you more and more. In Jesus' name. At ang lahat ay magsabay ng malakas at malaking Amen!